Oh, matarga ka muna. May discount ba yan pag racing? Ano na, 2 bar na kasi yan eh. Hindi na kaya? Ay, mga pao. Nakasana lang ako. Okay na yun, sir. So, ang gagawin naman natin ngayon, mag-reset tayo ng fuel gauge. Tungkol sa fuel gauge, no? So, punta tayo sa trip. Dapat na sa trip. Para ma-reset to, tsaka ma-reset. Cold press. So, yan, restart na siya. So, nakita nyo naman, V-Power Racing ang kinakarga ko. Ganyan lang. Tungkol naman itong vlog na to sa instrumental part. Nina yung, kung paano i-reset yung average natin. Tapos yung trip natin. So, paano nga ba i-reset yan? Pag nasa trip lang kayo, ulit lang to ha, i-hold nyo lang to. Itong button sa may set. After nyan, magre-reset na yan siya. So, medyo matagal. So, paano naman natin i-adjust yung instrument cluster natin? O, paano natin papalitan yung time? So, kung ano-ano, pwede yan dito. Yun nga lang, isang kamay lang tayo. Ayan, madumi na, no? I-hold lang natin ang select at yung set ng sabay. Ayan. Pag sabay niyan, makikita nyo na, blinking na yan. So, meaning to say, pwede nyo nang i-adjust yung inyong time. So, ito yung natin, hours natin, tapos ito yung minutes natin. So, madali lang naman yan. Pag nandyan na kayo, click nyo lang yung set. Ayan. Parang ito kasi yung start mo eh. Ayan. So, pag nag-blinking na tong isa, hours yan. So, pag adjust naman yan, ito. So, blinking na tayo. Ingay kasi ng mga aso namin. So, lahat maingay dito sa amin. So, pag nag-blinking na yan, ang pipindutin nyo na lang ay itong set. Pag click mo ng set, click mo naman yung select. So, syempre, ito. Yan. Pag na yung na-designated na napili mo, pindutin mo na yung set. Yan. Pagka-click mo ng set, syempre, pupunta naman yan doon sa minutes. Pagpunta na yan ng minutes, after na pagpili mo na agad yan, pag kinik mo yung set, mag-a-adjust na yan siya. So, parang in-accept mo na pag pinindot mo tong set ha, sa time yan. So, pag pindot yan, ito lang din. Adjust tayo isa. Kunyari, yan na gusto ko. Set. O, di ba? Naging 11 na. Tapos, mag-iilaw na yung ating mga instrument cluster. Ito kasi yung adjustment ng ilaw. So, paano ba i-adjust natin yan? Pag nagbi-blinking na yan, pindutin mo lang ulit yung set. Pang. Set. Pag nag-blink-blink na yung select, yung arrow na yan, ibig sabihin ako kasi naka-4 ako sa brightness. Click mo lang din yung tinatawag natin select. Yan. Select. Ito yung level 1. Ito level 5. Akin, ang gamit ko lang is level 4 lang kasi pag sa gabi, sobrang liwanag. After naman yan, okay na ako, di-set natin. Ang magbi-blink naman natin, ito, kilometer per liter. So, set natin. So, pag nag-blink na yan siya, select. Ito kasi ayoko gamitin to, yung liter per 100 kilometer. Ayoko yan, parang ang gulo-gulo ng buhay ko dyan. So, tayo, pipiliin lang natin ay ang tinatawag na kilometer per liter. Pag nakapili na tayo yan, click lang natin syempre ang set. Yan. So, ano nang nag-blink ngayon? So, nag-blink ngayon yung ating oil change. Pero maganda yan, bumalik muna tayo. Set. Ayan. Set lang natin. Set. Kasi babaguhin ko yung time ko para hindi ako malito. So, hold natin to ulit. Ayan. Pag nagbi-blinking, click natin yung set. Ayan. After nyan, select natin. So, syempre, babalik natin sa oras na alas 5. Ayan. After nyan, set natin. So, after ng set, pupunta sa minutes. So, after niya nag-blink sa minutes, click lang natin ang set. Oh, so, after natin i-click yan, so sa brightness tayo, kasi ako napili ko na yan siya.
click natin yung set. So, pupunta na tayo ngayon sa brightness. So, set ulit. Tapos, ang pinili ko dito, kilometer per liter. Ayoko kasi yung liter per 100, no? Medyo technical na yan. Set lang natin. So, pag nagbiblink ulit, set lang. So, ano ba tumutunog natin ngayon? Oil change yan. So, pag clinic mo yan, ayan. So, pwede kang mag-select. Ito kasi 349 na lang yung remaining para mag-change oil tayo. Or iilaw kasi first 1,000 eh. Pero kasi sa atin sa Pilipinas, pinapa-change oil na agad kasi ng rules natin. So, click natin tong select. Ayan. So, B-belt pala yan, sorry. So, select natin ulit, sorry. Ayan, babalik tayo doon, no? So, nagkaroon lang tayo ng technical. Ayan. So, set. 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 Ito parang tinatawag natin, restart ko lang. So, nagbi-blink na yan siya. Mag-iilaw ang oil change ko kapag nasa 349 na lang or naubos na yan. So, click natin ang select. So, B-belt natin and yung adjustment. So, balik natin. So, dito, click nyo na lang to. Ayan, pag nag-blinking na yan, select kayo. Ayan, nakita nyo. Pag na-reset nyo na yun ng 1,000, kunyari gusto nyo na mag-alert siya ng 6,000, click nyo na lang yung set. Pero ako, babalik ko yan siya sa odometer na kailangan ko, which is, ayan, 349. So, set natin. So, pupunta na tayo ngayon sa B-belt. Pag nandito na tayo sa B-belt, ang ibig sabihin nito, iilaw na yung B-belt natin na notification or yung sign na B-belt. Kasi meron na lang ako natitirang para magpalit ng belt is 11,349. So, madali lang naman yan. So, ganun lang kadali ang ating instrument cluster. Wala nang iba dito. So, ano pa bang meron sa instrument cluster dito? So, huwag kayo mabibighani or magugulat kapag may umilaw na A dito. Ayan. Ang ibig sabihin ng A na yan, yung automatic function niya kapag idling stop, kung tawagin, kapag naka-on yan, ayan, pag naka-on yan, ibig sabihin, mag-on yan, pag huminto kayo, tapos umandar kayo, huminto kayo, mamamatay yung engine. So, ayan, nakita nyo. So, kasi in-off ko lang yan kasi minsan naguguluhan ako dyan dahil namamatay yung makina. So, after naman dito, ang instrument cluster naman natin is ito. Yan. Check engine yan. Pag nag-check engine, basahin nyo na agad yung manual. Temperature kapag nag-overheat. Battery indicator kung kailangan ng palitan yung battery nyo. Tapos ito yung high beam natin. Okay? So, yun lang. Tapos itong susi, yung parang tinatawag natin immobilizer. Tapos ABS, traction control, naka-on yan. Ano ba yung isa na parang may ganito? Yung T, tapos may cross out. Ibig sabihin yun, dinisable mo yung traction control. Pero ako kasi hindi ko yan papalitan. So, ganun lang kadali, no? So, pag naguluhan ka, replay mo lang itong movie, yung video ko para maintindihan mo. Basta first things first, ang lagi mong pipindutin para makapili ka, is press mo yung select and then set. After nun, iilaw na yung iilaw na siya. Pag ilaw niyan, madali na yan. Hintayin mo lang na mag-blink. Ayan. So, pag ganyan, set mo. Tapos, pag may pipiliin ka na, select. Tapos yan, set. Tapos, pupunta tayo dito sa brightness. Pag gusto mo siyang i-adjust, pinutin mo yung set para makapili ka. Ayan. Ayan. Kunyari, pag napindot mo na yung set, ibig sabihin blinking, pwede mo na siyang i-adjust. Pero hindi na natin i-adjust yan. So, set ulit. So, kilometer per liter or yung isa. Basta pag nag-blink siya ng mataas, meaning to say, kailangan mo na siyang palitan. O, na ba nagbabago? O, diba? So, yan lang tayo. Set natin. After nyan, oil change, na-explain ko na yan. 349 na lang. After nyan, isiilaw na yan. Pag click nyan, set ulit. Pag nag-blink na yan, select. Pag select nito is para mawala natin yung oil change. After nyan, pag napili mo na itong 6,000, click mo lang yung set. Pero kung hindi, para hindi magulo, ibabalik ko siya sa 349. Tapos sa belt naman natin, para umilaw yung B-belt natin o yung fan belt natin is 11,349 km. After nyan, i-click mo lang yung set. Pag nag-blink na yan ng mabilis, ayan, pwede mo na siyang pindutin. Para umilaw ulit siya, 12,000 para mag-reset. Pero dito tayo sa 11,349 para sa B-belt natin. Then, set. So, ganun lang kadali ang PCX, no? So, huwag kayo mabibigahani o magugulat na ganun. Bakit ganun? Huwag kayo matatakot na pindutin. So, ang auto reading natin ngayon ay 651. Ayan. So, yun lang. Peace out.
Bye!